Gustong malaglag ng panty ni Tera nang makaharap ang gwapong binata na si Franklin Cabrera, ang may-ari ng mansyon kung saan ipinadala siya ng agency para pumasok na caregiver. Have a seat, Miss Tera Molina. Anang binata habang seryosong pinagmamasdan ang kanyang resume. OMG, pwede kayang siya na lang ang alagaan ko? Para naman maganda palagi ang araw ko. Ani Tera sa isip habang titig na titig sa mapula at mamasama-sa nitong labi. It looks like you are well experienced. Nakapagtrabaho ka na rin pala sa Singapore. So, bakit napili mo ditong magstay para magtrabaho? Iniangat nito ang tasa na may lamang kape sa kahumiko. Simple lang, sir. Because I love our country. I love my grandparents here. Kaya nag-decide ako na magstay here for good. Kunot ang noo na napatingin sa kanya si Franklin matapos nitong ibaba ang tasa sa table. Is that so? Siguro naman alam mo ang balita na araw-araw ako naghahanap ng caregiver. Alam mo kung bakit? Bakit nga ba, sir? Pwedeng paki-explain? Dahil wala silang isang salita. They easily give up. Now tell me, why should I hire you? Well, gaya nga ng sabi niyo, sir, I'm well experienced. Masipag ako, tsaka matyaga. Mahal ko ang trabaho ko at… Wait. Pagputol ni Franklin sa sasabihin niya. Alam mo, gasgas na yung linya na yan eh. I heard many times. And then what? Ilang days lang, nilalayasan na kami ng caregiver na hinahire ko. Napakamot ng ulo si Tera at napaisip kung ano nga ba ang gustong marinig ng kaharap. I want to hear something new. I mean, less talk, more actions. Sir, i-hire niyo muna kaya ako para mai-apply ko yung sinabi niyong less talk, more actions. Nakangiting tugon ni Tera. Napabuntong hininga naman si Franklin bago muling nagsalita. Mabilis ka bang tumakbo? Matibay yung tuhod mo? Mahaba ang pasensya? Ay, sir, hindi lang tuhod ang matibay sa akin. Pati sigmura ako. Kering-keri at wala akong arte sa paglilinis ng pupo ng matanda. May pagmamalaki pang tugon ni Tera na ikinakunot ng noo ng binata na tila hindi nagustuhan ng huli niyang sinabi. Pagdating naman sa pasensya, sir, no worries dahil unlimited tayo riyan. Talaga ha? Okay sige, you're hired. For the last time, magtitiwala ako. Thank you, sir. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko sisirain ang tiwala na ibinigay ninyo. Easy lang sa akin na mag-alaga ng mga tanders. Magpaligo, magpakain, at maglinis ng pupo ni… Enough! No need to mention it. Basta ang gusto ko, ayusin mo lang ang trabaho mo. Let's go. Ipapakilala kita kay Lola. Nauna nang tumayo si Franklin habang sunod ng tingin Tera. Ay, mukhang sa isang to ako mahihirapan na. Ang sungit. Buti na lang gwapo siya. Tumayo na rin siya para sundan ng binata. Paakyat na sila ng hagdan nang isang matanda ang makasalubong nila. Nakasuot ito ng crop top sando, jogging pants at naka-rubber shoes. Mabagal ang ginagawa nitong pagtakbo pababa na tila nagja-jogging. Lola! Tawag dito ni Franklin. Apo! Ang kala ko'y umalis ka na. Anito na nagulat pa. Akala mo umalis na ako kasi tatakas na naman kayo no? Lola naman, saan na naman ba kayo pupunta? Magja-jogging lang kami ng mga friends ko. Hinihintay na nila ako, Apo. Kaya dyan ka na ha. Tumalikod na ang matanda bago muling nagsalita si Franklin. Tapos ano? Pag uwi nyo, dadaing na naman kayo na masakit ang kasukasuan yun nyo. Lola naman, pwede bang magstay na lang kayo rito sa bahay? Inis na tugon ni Franklin. Ano ka ba? Mas lalong sumasakit ang katawan ko pag nandito lang ako sa bahay. Naiinip ako. Hindi na kayo maiinip dahil may makakasama na ulit kayo. Ito si Tera, ang bago niyong caregiver. Nanlaki ang mata ni Tera. Ang inakala niyang matanda na uugod-ugod at may osteoporosis na ay kabaliktaran sa nakikita niya ngayon. Dinaig pa siya nito sa outfit nitong pang-teenager at sa katawan nitong ala Carmi Martin ang dating.
Hello po. Good morning. Pati ni Tera sa senyora na umismid lang. Ano? Bagong caregiver na naman. Ay, Franklin, apo. Kaya ko naman ang sarili ko. Hindi ko kailangan ng caregiver. Malakas at maliksi pa ako. Lola, huwag na matigas ang ulo ninyo. Bumalik na kayo sa kwarto at ipagluluto. Pasensya ka na talaga, apo ha. Pero kami na naghihintay ang mga friends ko sa akin. Oh, babosh na. Nag-flying kiss pa ito, saka mabilis na tumakbo. Shit, she's always running away like that. Inis na sambit ni Franklin, saka napatingin kay Tera na noon ay nakaawang ang bibig. Ano pang hinihintay mo? Po? Nagtatakang tanong ni Tera. Gawin mo ng trabaho mo. Habulin mo na si Lola. Buliyaw nito. Ha? Sige po. Patakbo na rin lumabas ng mansyon si Tera para habulin ng matanda. Ngunit mabilis na itong nakalayo. Lola! Hintayin niyo ako! Tawag niya pa rito, ngunit hindi siya nito pinansin. Kaya nagpatuloy siya sa pagtakbo. My goodness! Ang bilis naman tumakbo ng matandang yun! Kainis! Kaya pala tinanong ni Sir kung mabilis ba akong tumakbo. Kasi may lahi palang kabayo tong si Lola niya eh. Kaloka! Hinihingal na siya nang makarating siya sa isang park. Tanaw niya pa rin ang senyora sa hindi kalayuan. Na tila hindi yata napagod dahil nakikipagtawanan pa ito sa mga kasamahan nito. Samantalang siya naman ay tagaktak na ang pawis. Lola! Tawag niya nang makalapit. Sabay-sabay pang naglingunan ng mga ito sa kanya. Saka sabay-sabay ring nagtawanan nang makitang hingal na hingal siya. Lola, umuwi na po tayo. Bakit mo ko sinundan dito? Bumalik ka na sa pinanggalingan mo. Hindi kita kailangan. Look at yourself. Mukhang ikaw pang mas kailangan ng caregiver eh. Anito saka humalakhak pa na sinisigundahan naman ng mga matatanda nitong kasama. Aba Francisca, may bago ka na namang caregiver. Mukhang may paglalaroan ka na naman ha. Komento ng isang matanda na nagsasagawa ng squat exercise. Huwag niyo nang pansinin yan dahil mamaya susuko na rin yan gaya ng dati kong caregiver. Mahal na mahal ka talaga ng apo mo, Francisca. Lagi kang binibigyan ng paglalaroan. Anang ng isa pang matanda na nagtitwerk pa dahil sinasabayan nito ang tugtog ng mga nagzuzumba sa hindi kalayuan. Nag-alala naman si Tera na baka balian ito ng buto dahil sa ginagawa nito at hindi nga siya nagkamali dahil dumaing ito. Aray ko! Ang balakang ko! Daing nito. Ikaw naman kasi Nimpa, hindi ganyan ang tamang pagtutwerk. Ganito dapat ganyan hindi dapat dahan-dahan lang. Pagtuturo pa ni Senyora Francisca habang dahan-dahang nagtutwerk, kaya naghiyawan at nagtawanan pa ang mga kasamahan nito. Nanang ko po, ang mga matatandang to. Tanging nasambit ni Tera habang napapailing. Hindi na nga napilit pa ni Tera na bumalik si Senyora Francisca sa mansyon. Ngunit palagi lang siyang nakasunod dito kahit saan ito pumunta. Ilang saglit pa ay tumunog ang cellphone niya kaya dinukot niya yon sa bulsa ng suot niyang pants. Sino kaya to? Unknown number? Hello? Nandito na ako sa office. Nasaan kayo? Nakauwi na ba kayo? Tanong ng baritonong boses at napag-alaman niyang si Franklin yon dahil sa boses nito. Sir, paano niyo po nalaman yung cellphone number ko? Hinulaan ko? Of course, dahil sa resume mo. Ang tanong ko ang sagutin mo. Naiuwi mo na ba si Lola? Bahagya pang inilayo ni Tera ang cellphone dahil sa bulyaw na yon ni Franklin. Ang sungit. Inis niyang bulong. Sir, ayaw niyang sumama eh. Hindi ko siya mapilit. What? So ganun na lang yun? Akala ko ba matyaga ka sa trabaho? Ano, susuko ka na? Hindi mo na kaya? O baka naman gusto mong mawala ng trabaho? Ha? Sir, hindi po. Kayo naman, masyadong advance kung mag-isip. Susubukan ko siyang kumbinsihin na umuwi na. Bye-bye, sir.
Pinatay niya ang tawag at nagpa siyang lapitan na si Senyora Francisca na tila nang-iinis pa dahil muli itong lumayo na makita siyang papalapit. Ay, ano ba yan? Daig ko pang nag-aalaga ng bata. Sige na po, Lola. Umuwi na po tayo. Che, huwag mo nga akong tawaging Lola dahil hindi kita apo. Naku naman, ang kulit-kulit. Kamot ulong tugon ni Tera. Ilang oras pa ang lumipas ay sa wakas ay nakaramdam ng pagod ang mga matatanda. Kaya nagpa siya ng umuwi sa kani-kanilang bahay. Okay guys, kita na lang tayo mamayang gabi ha? Ani pa ni Senyora Francisca. Ha? San po kayo pupunta, Lola? Wala ka na ron. Lakad to ng makakaibigan at hindi ka kasali. Excited na akong pumunta sa ballroom. Ani Senyora Nympha. Gustavo, Regidor, Tasha, Pakundo. Sasama rin ba kayo mamaya? Aba oo naman, Francisca. Game na game ako dyan Tugon ni Senyor Gustavo. Huwag mo kakalimutang dali ng efficacent oil mo ha. At baka atakihin ka ng rayuma mo. Panunodyo ni Senyora Tasha na muntik pang mahulog ang pustiso dahil sa malakas na pagtawa. Huwag mo rin kakalimutan ng polydent mo dahil baka mahulog ang pustiso mo kapag sumayaw ka. Ganting panunodyo ni Senyor Gustavo kaya nagtawanan silang lahat. Napapakamot na lang ng ulo si Tera habang nagtatawa pa rin sa tuksuhan ng mga ito. Hanggang sa naghiwa-hiwalay na sila. Kaagad namang inalalayang maglakad ni Tera ang amo, ngunit pinalis nito ang kamay niya. Huwag mo nga akong alalayan, hindi ako lumpo ha. Malakas pa ako sa kalabaw. Asik nito. Nakita ko nga po eh. Grabe, ang bilis niyo pong tumakbo at ang galing niyo mag-twerk ha. Panalo! Tugon niya habang tumatawa. Abay, bakit ka tumatawa ha? Close na ba tayo ha? Lumayo ka nga sa akin. Ayoko sa'yo. Pagsusungit pa rin nito. Lola naman. Huwag naman po kayo magsungit. Sige ka, ang mga wrinkles oh. Natigilan naman ang matanda at hinawakan pa ang muka. OMG, ayoko madagdagan ng mga wrinkles ko. Kaya nga po eh, huwag na kayo magsungit. Halika na po. Ano po bang gusto niyong breakfast ngayon? Panunuyo niya sa senyora na mukhang tumalab naman dahil hindi na siya nito tinaboy palayo hanggang sa makarating sila sa mansyon. Ngunit ilang oras lang din ang lumipas ay muli na naman silang nagtalo. Lola, bakit po kayo kumakain ng cake? Masyado pong matamis yan at hindi po yan maganda sa health niyo. Bakit mo ko pagbabawalang kumain nito? Ito ang gusto kong dessert. Lola, baka po magkaroon kayo ng diabetes. Sige po, baka matulad kayo sa kakilala ko. Mahilig yun sa matatamis hanggang sa nagkaroon siya ng diabetes at naputulan ng paa. Itong berries na lang po ang kainin nyo. Matamis na, healthy pa. Che, gusto ko lang kumain ng cake. Tinakot mo pa ako. Kumuha ito ng icing at pinahid sa mukha niya sa katumawa. Ayan, pakialamera ka kasi. Kainin mo yan. Matapos ay iniwan na siya ng senyora. Buti na lang chocolate flavor to. Anya sa kapinahid ang mukha gamit ang daliri sa kayon sinubo. Hay, hindi kita susukuan, Lola. Alam kong darating ang araw na magkakasundo rin tayo. Kinagabihan, nang makauwi galing sa opisina si Franklin, ay kaagad nitong kinausap si Tera para kumustahin ang kalagayan ng senyora. Ayos na ayos, sir. Pagkatapos niyang kumain ng hapunan, nakatulog na rin siya. Talaga? Have you checked her in her room? Yes! Tulog na tulog nga po eh. Nakatulokbong pa ng kumot. Alam mo sir, okay naman si Lola eh. Huwag niyo lang masyadong hihigpitan. Tingin ko kasi nakakabuti rin naman sa kanyang paglabas-labas kasama ang mga friends niya. Ang isang tao kasi, pag pinipigilan, lalong nanggigigil. Are you saying na mali ang ginagawa ko sa lola ko? Who are you to teach me how to treat her? Matalim ang tingin at nadahan-dahan na lumapit si Franklin sa kanya habang napapaatras naman siya hanggang sa mas pasandal siya sa pader at makorner siya nito. Iniharang pa nito ang dalawang bisig para hindi siya makawala. I don't need your opinion.
Wala kang pakialam dahil wala kang alam. Hindi nag-iisip si Lola. Gumagawa siya ng mga bagay na ikakapahamak niya. Naiintindihan mo ba? Galit pang bulyaw nito sa mukha niya. Napapikit na lamang si Tera nang maramdamang may tumalsik na laway sa mukha niya. Sa kanya yun pinunasan. Sir, kumalma kayo. Yung laway niyo po, tumatalsik. Ano? How dare you? Lalong lumarawan ang inis sa mukha ni Franklin kasabay ng pamumula ng muka. Saka ito napaatras. Sorry kung naging pampangasa ko sa opinion ko tungkol kay Lola. Nabanggit ko nga kanina na malawak ng experience ko sa pag-aalaga ng matatanda. Kaya alam ko kung ano makakabuti sa kanila. Enough on this. Basta, sundin mo ang gusto ko. Sige na, matulog ka na. Napabuntong hininga na lang si Tera nang iwan na siya ni Franklin. Bahagya pa siyang napangiti nang maalala ang ginawa ni Franklin kanina, kung saan kinorner siya nito. Grabe siya mainis, hindi ko alam kung nananakot o nanangaakit. Buti na lang gwapo siya, kaso talsik naman yung laway niya. Matapos ay nagpasya na siyang pumunta sa sariling kwarto. Ngunit sinilip niya muna sa kwarto si Senyora Francisca na noon ay nakatalukbong pa rin ng kumot. Tatalikod na sana siya, ngunit siya'y natigilan at naisip na may mali, kaya nilapitan niya ito. Lola? Laking gulat ni Tera nang pag-angat niya ng kumot ay tanging mga unan lang ang naroon. Yay! Anong nangyari? Paano niya ako natakasan? Saan siya dumaan? Napalingalinga pa siya sa pag-asang makikita niya ito. Sinilip niya rin to sa ilalim ng kama at sa cabinet, ngunit wala ang senyora. Sa pagkakaalala ni Tera ay todo ang pagbabantay na ginawa niya dahil alam niyang may plano ang matanda ng pag-alis ng gabing yun. Napansin niya ang nakabukas na bintana kaya lumapit siya roon at lalong nagulat nang makita ang pinagdugtong-dugtong na damit na ginamit papaba ng bintana. OMG! Nakakalokang matanda! Hindi niya lubos maisip kung paano yun nagawa ng matanda, kaya dahil sa pagkabigla ay napilitan siyang sabihin na yun ay kay Franklin. What? Gulat na bulalas nito. Akala ko ba mahimbing ang tulog niya? Naisan ka na matanda? Sir, sorry. Hindi ko naman kasi alakalain na magagawa ng isang matanda na dumaan sa bintana para lang makatakas. Ni sa hinagap ko, hindi ko naisip yun. See, I told you. Kaya huwag mo akong turuan ang mga dapat kong gawin para sa lola ko. Iba siya sa mga matatandang na alagaan mo noon. Tama po kayo. Ay, akala ko pa naman jackpot na ako dahil ligtas na ako sa paglilinis ng pupo. Pero natigilan si Tera sa pagsasalita nang tapunan siya ni Franklin ng matalim na tingin. Maganda ka. Hahanapin natin siya. Kukunin ko lang susi ng kotse sa kwarto ko. Matapos nun, ay wala silang inaksayang oras. Matuli ng ginawang pagpapatakbo ni Franklin ng kotse na tila alam na nito kung saan ito pupunta. Sir, ang alam ko balak nilang pumunta sa ballroom dancing ngayong gabi, kaya sigurado akong nandun sila. Oo, alam ko. Dati nang ginagawa to ni Lola. Ang lumabas ng gabi para gumimik kasama ang mga kaibigan niya. Kaya kita hinar para bantayan siya at gawin ang trabaho mo. Nilingon siya nito habang masama ang tingin. Sorry naman sir, ang buong akala ko kasi iisang uugod-ugod at matanda na naka-wheelchair ang aalagaan ko. Akala ko ang trabaho ko lang magpakain, magpaligo at maglinis ng popo. Hindi ko naman alam na... Tama na ang palusot mo. Muntik nang mapasubsob si Tera dahil sa biglaang pagpreno ni Franklin sa gilid ng daan. Sa kanito dahan-dahang inilapit ang sarili sa kanya. Kaya napapaatras naman siya hanggang sa mapasandal sa pinto ng kotse. Sawang-sawa na ako sa mga runs niyo mga caregiver. Tapos ano, bigla niyo kaming lalayasan? Akala ko ba matyaga ka at mahal mo ang trabaho mo? Bulyaw nito sa mukha niya. Sir, nagpapaliwanag lang naman ako. Pwede bang umatras kayo ng konti? Parang gusto mo na akong halikan eh. Natigilan si Franklin habang titig na titig sa mga mata niya at bumaba yon sa kanyang labi. Kung gusto mo,
willing ako magbayad ng malaki for your extra service. Deal? Ngumiti ito ng pilyo. Ano sir? Extra service? Anong ibig sabihin mo? Basta, malalaman mo rin. Muling pinaandar ni Franklin ang kotse hanggang sa makarating sila sa isang hotel. Bumaba ka na. Sandali lang tayo. Sir, bakit nandito tayo? Huwag ka na maraming tanong. Bilisan mo. Baba na. Nakababa na si Franklin kaya sumunod na rin siya. Nakita pa niyang niluwagan nito ang suot na necktie at binuksan ang 2 botones ng polo nito. Kaya natutop ni Tera ang bibig. OMG! Ito ba yung extra service na sinabi niya kanina? Hindi ako prepared. Hindi pa ako nakaligo. Kung ano-ano nang pumasok sa isip ni Tera, hindi niya alam kung maiihi ba siya dahil sa labis na kaba. Tera, let's go. Muling tawag ni Franklin, saka pumunta ito sa information desk. Sir, alam niyo kasi hindi ako handa sa ganito eh. Pwede bang pag-isipan muna natin? Anya nang lumapit sa binata. No need na pag-usapan o pag-isipan pa. Bilisan mo. Gusto ko nang gawin to. Huwag ka mag-alala. Dodoblein ko ang sweldo mo. Motoridad na wika nito. Hala siya, ginawa pa akong pokpok ni sir. Oh my gosh, sinasaniban ba siya? Kanina lang nagsusungit siya. Tapos ngayon gusto niyang gawin namin yun? Nanlalaki ang mata na wika niya sa sarili. Lalo na nang muling tanggalin ni Franklin ang isa pang botones sa polo nito. Shit, nagiinit ako. Ang init! Anito pa, kaya lalong nanlaki ang mata niya. Papasok na sana sila sa isang kwarto nang muli siyang magsalita. Wait lang sir! Alam nyo, hindi talaga to tama eh. Maling-mali ito. Ayaw mo ng pera? Sige na, gawin na natin to. Magbabayad ako kahit magkano. Pumasok ka na at doon natin sa loob pag-uusapan. Mukha ba talaga akong pera sa paningin nyo? Pasensya na sir pero hindi ko binibenta ang katawan ko. Kahit pogi ka, dalagang Pilipina ako no? Isa pa, virgin pa ako. Lumarawan ng pagtataka sa mukha ni Franklin. Anong pinagsasasabi mo? Let's go inside. Hinila na ni Franklin ang braso niya kaya napatili siya. Huwag ka maingay. Bakit ka ba sumisigaw? Baka marinig tayo nila Lola. Ha? Lola? Oo, nasa kabilang room lang sila ni Senyor Gustavo. At kapag napatunayan ko may relasyon sila na matandang yun, ipapadala ko siya sa Amerika. Ibig sabihin, kaya mo ako dinala rito kasi gusto mong hulihin natin sila sa akto? Bakit? Anong akala mo? Bakit nung nasa labas tayo, binubuksan mo yung botones ng polo mo? Galing ako sa office at buong araw nagtrabaho. Nanlalagkit ako at naiinitan. Gusto ko na maligo. Pero hindi ko magawa dahil nandito ako sa hotel para sunduin ng lola ko na nakatakas na naman. Ano ba kasing iniisip mo ha? Hindi ka agad nakaimik si Tera at dinaan na lang sa pagtawa ang pagkapahiya sa sarili niya. Wala. Sabi ko nga, uhulihin natin sila sa akto. Sige na, gawin mo ng trabaho mo. Ang gawin mo, kumatok ka sa pinto nila at kausapin mo. Paaminin mo na may relasyon silang dalawa. Lumabas ng kwarto si Tera habang bumubulong. Kasalanan niya kung bakit ako nag-iisip ng ganun eh. Ang weird kasi ng sinasabi niya kanina. May nalalaman pa siyang extra service. Nang mapatapat siya sa pinto ng kwarto, ay kaagad kumatok si Tera. Nanlaki kaagad ang mata ni Senyora Francisca nang pagbuksan siya. Sexing-sexy ito sa suot na ballroom outfit. Hi Lola! Nandito pala kayo ha? Sino kasama niyo sa loob? Anong ginagawa mo rito? At paano mo nalaman na nandito kami ha? Kami? Means may kasama talaga kayo. Siguro si Senyor Gustavo no? May relasyon kayo? Panghuli niya rito, ngunit isang pingot sa tenga at kurot sa singit ang natanggap niya mula sa matanda. Ikaw talaga! Napaka-chismosa mong bata ka! Aray, Lola! Tama na po! Dahil doon ay naglabasan din ang iba pang kasama nito sa loob
na nagulat pa nang makita sila sa ganoong eksena. Lola, enough! Awat ni Franklin nang makalapit. Franklin, apo! Anong ginagawa mo rito? Paanong? Inis na napatingin si Senyora Francisca kay Tera. Sumbongera ka talaga! Tama na. Wala siyang kasalanan. Inutos ko talaga sa kanya na hulihin kayo sa akto ng lalaking yun. Tumingin pa ito kay Senyor Gustavo na umiwas pa ng tingin. Ano bang sinasabi mo? Gusto lang naman naming sumayaw. Wala naman akong lalaki. Ngunit wala na itong nagawa nang persahan itong hinila ni Franklin sa kamay para pauwiin. Konting-konti na lang, Lola. Kapag hindi pa kayo umayos sa mga kilos ninyo, dadalhin ko na kayo sa Amerika. Doon na lang kayo kay ate tumira. Araw-araw na lang ninyo pinapasakit ang ulo ko. Sermon ni Franklin nang makabalik sila ng mansyon. Ayoko ron, apo. Mas masaya ako rito dahil nandito ang mga friends ko. Yun naman pala eh. Kung ganun, kumilos kayo ng naaayon sa edad ninyo. Sige na, Tera. Iatid mo na siya sa kwarto niya. Nang mapagsolo sila ni Senyora Francisca ay hindi maiwasang makaramdam ng awa ni Tera sa matanda. Gusto lang nitong magsaya, ngunit hindi maintindihan ni Tera kung bakit ganito na lang ito paghigpitan ni Franklin. Wala kasing jowa kaya napakasungit. Inis na wika ng senyora. At ikaw, hindi mo na ako kailangang ihatid sa kwarto ko. Kaya ko maglakad mag-isa. Anito kay Tera. Napabuntong hininga na lang si Tera habang sunod ito ng tingin. Kinabukasan ay maagang gumising si Tera. Pinagluto niya ng masarap na agahan ng senyora at ipinagtimpla ng gatas. Naabutan niya ang matanda sa kwarto nito na nagsusuklay ng buhok. Good morning, Lola! Wow! Fresh na fresh po kayo ah! Kumain na po kayo ng breakfast nyo. At pagkatapos niyong kumain, mag-exercise tayo sa garden. Kung gusto niyo po, doon tayo mag-ballroom dance. Bakit ba ang kulit mo? Hindi nga kita apo, kaya huwag mo kong tatawaging Lola. Isa pa, ayaw kitang kasama, no? Mas gusto ko sa mga friends ko. Nasanay lang po kasi ako na Lola ang tawag sa mga naalagaan ko dati. Tsaka, pwede naman tayo maging friends, Lola. Magaling din naman po akong sumayaw. Ani Tera na nagsample pa sa harap ng matanda. Ang pangit mong sumayaw, ang tigas ng katawan mo. Kaya nga po turuan niyo ako mamaya eh. Inumin niyo po muna tong gatas niyo habang mainit pa. Inilapit ito ni Tera kay Senyora Francisca. Sinabi ng ayaw ko eh. Bakit ba ang kulit mo? Hindi nga tayo close. Lola, inumin niyo na po to habang mainit pa. Sa inis ng matanda ay pinalis nito ang kamay niya. Kaya natapon ng gatas sa kamay niya. Aray! Ang init! Paghuhumiyaw ni Tera. Maging ang senyora ay nagulat at hindi nakapagsalita. Tinigpit na lang ni Tera ang nabasag na baso. Saka lumabas na ng kwarto. Itinapat niya sa gripo ang napasong balat para mabawasan ang hapdi doon. Anong ginagawa mo? Nagulat siya nang biglang sumulpot sa likuran niya si Franklin. Wala to. Natapon lang yung gatas na ibinibigay ko sana kay Lola. Tugon ni Tera sa kapilit ng ngumiti. Natapon o sadyang tinapon? Napakamot na lang ng ulo si Tera bilang tugon kay Franklin. Sumunod ka sa akin. Lalagyan natin ng ointment yan. Sumunod siya kay Franklin hanggang sa kwarto nito kung nasaan ang medicine kit. Hinawakan nito ang kamay niya matapos siyang igiya paupo sa kama sa kanilagyan ng ointment ang apektadong balat. Ako nang humingi ng sorry dahil sa ginawa ng lola ko at nangyari kagabi. I hope this will not be the reason para umalis ka. Please stay. Gustong mapangiti ni Tera. Mistula kasi silang nasa isang love story movie at ang eksena ay sinusuyo ni boy si girl na magstay habang hawak ang kamay. Gusto mong magstay ako? Why not? But in one condition. Kunot ang noo na napatingin sa kanya si Franklin. What condition? Gusto kong ibigay mo ang lahat. Time, effort at pagmamahal mo. Hindi yung puro ka na lang work. Hindi ko pwedeng gawin yun. Busy akong tao. Maraming trabaho sa office at mga kliyente na kailangang harapin. You asked me to stay.
pero hindi mo mabigyan ng gusto ko. Ang selfish mo naman. Lalong nangunot ang noo ni Franklin dahil sa pinagsasasabi niya. Kung gusto mo talaga ako magstay, gagawin mo ang hiling ko. Ganon sa isang relasyon. Tapos, dapat nagbibigayan. Hindi yung isa lang yung nag-e-effort. Dagdag pa ni Tera. Relasyon? Wait, si Lola pa bang pinag-uusapan natin dito? Nagtataka nitong tanong. Ha? Oo naman. Napahalakak siya para pagtakpa ng pagkapahiya dahil mukhang na-carried away siya sa eksena nila. Okay, I know na nawalan ako ng time kay Lola. Pero alam kong naiintindihan niya yun dahil business ng family namin ang pinagtutuunan ko ng pansin at wala nang iba pa. Tama siguro si Lola. Kaya ka masungit dahil wala kang jowa. Ano? Hey, baka nakakalimutan mo. Ako ang amo mo. We're not that close, so stop giving comments about my personal life. Oo nga. Sorry na. Kaagad niyang binawi ang kamay niya mula sa pagkakahawak ni Franklin sa katumayo. Salamat sa panggagamot, sir. Anya sa katumalikod na. Hindi naman kaagad nakakilos si Franklin habang sunod ng tingin kay Tera. Na-offend ko kaya siya? Ni Franklin sa sarili. Lumipas ang mga araw na natiling hindi maganda ang pagtrato ng senyora kay Tera. Hindi nito pinapansin ng dalaga, lalo pa ngayon na bantay sarado ito sa pag-aalalang muli na namang makatakas ito. Lola, kumain na po kayo. Masarap ang niluto ni Manang para sa inyo. Hindi siya kinibo ng senyora at nanatili lang ito na nakatanaw sa labas ng bintana ng silid nito. Lola, sana maintindihan niyo na ginagawa ko lang po ang trabaho ko. Alam niyo, maswerte kayo kasi labis ang pag-aalala sa inyo ng apo niyo. Mahal na mahal niya po kayo. Biruin niyo, wala siyang tigil sa pag-hire ng caregiver para mag-alaga at magbantay sa inyo. Paano mo nasabi? May mahal bang ayaw hayaan sa mga kaligayahan niya? Ang gusto ko lang naman ay magsaya at makasama ang mga friends ko. Masama ba yun? Isa pa, hindi naman ako baby para alagaan at bantayan pa. Ayaw niya lang po kayong mapahamak, Lola. Gaya na lang nung isang gabi, nagawa niyong dumaan sa bintana. Paano kung nahulog kayo? Eh di nagkalasog-lasog ang buto niyo. Paano na lang ang sexing body niyo pag nagkataon? Kasalanan niya yan dahil hindi niya ako pinapayagan. Palibasa walang love life kaya pati love life ko ay pinapakialaman. Ha? Lola, may love life kayo? Natutop ng senyora ang bibig, saka namula. Sino po yan? Si Senyor Gustavo po ba yan? Eh, bagay na bagay po kayo, Lola. Oo, huwag ka maingay ha. Ayaw na ayaw kasi ni Franklin dahil matanda na raw ako. Hindi niya ba alam na nagpapakabata ng aura kapag umiibig? At saka, kalabaw lang ang tumatanda, no? Tama po kayo dyan, Lola. Kaya pala mas bata kayong tingnan kaysa sa edad nyo. Pumapag-ibig po pala kayo. Sana all. Bakit? Wala ka bang love life? Wala po eh. Wala po nagkakamali. Tumatawa niyang tugon. Hay nako iha, hindi mo lang alam kung gaano ko kasaya sa pakiramdamang umibig. Pareho lang pala kayo ng apo ko, mga walang love life. Mula nang mamatay ang parents niya, puro na siyang trabaho. Pero sikleto lang natin to ha. Sige po, pero sa isang kondisyon. Lalabas po kayo rito sa kwarto niyo para kumain. Ayos po ba? Sus, yun lang ba? O sige ba, halika na sa baba't gutom na ako. Nakaramdam ng kasiyahan si Tera dahil sa unang pagkakataon ay napasunod niya ang senyora. Kaya napakasaya niyang sundin na lang ang trip nito para magkasundo niya ito. Isang gabi ay nakiusap ang senyora sa kanya na payagan nitong lumabas para makipagkita sa mga kaibigan sa isang club. Pumayag si Tera sa isang kondisyon. Dapat ay kasama siya nito at hindi naman tinanggihan ng senyora. Isa pa ay mamaya pa ang uwi ni Franklin at kapag nakauwi na ito ay dumediretso na ito sa kwarto para magpahinga. Papasok na sana sila sa loob nang pigilan sila ng bouncer sa pinto. San po ang punta ninyo, Lola? Paalala lang po, hindi ito home for the aged. At ikaw naman, Manang, iuwi mo na lang tong lola mo ha.
Ani ng bouncer. Tutop ni Tera ang bibig para pigilan ang kanyang tawa. Anong sinasabi mo dyan? Anong home for the aged? Hoy, magmi-meet kami ng mga friends ko ha. Gigimik kami at sasayaw, iinom ng wine at magpa-party-party. Hindi naman kaagad nakaimik ang bouncer at pinagmasdan pa ang kabuuan ng dalawa. Sa kabahagya siyang natawa. Ay, isang matandang late bloomer. Kasama ang apo niyang manang manabit na papunta na rin sa pagiging matandang dalaga. Bulong pa nito, ngunit narinig yun ng dalawa. Ano ka mo? Ako, late bloomer? Aba, talagang, hoy! Akala nyo kayo lang ang may karapatang magsaya ha? Galit na wika ng senyora kaya inawat na ito ni Tera. Sige na manang, pakiuwi na yung lola mo at baka atakihin ng rayuma. Pangiinis pa nito. Halika na Lola, umalis na tayo, nakakahiya oh, pinagtitinginan na tayo. Ang batang yun, apakabastos! May pera naman akong pambayad, ayaw akong papasukin. Ako, late bloomer, ha? Siya nga'y kalaki-laki ng tiyan eh, ang kapal pa ng labi. Napapakamot na lang ng ulo si Tera, saka napansing pinagmamasdan siya ng senyora. Bakit po Lola? May dinukot na gunting sa bag si senyora kaya nagulat si Tera kung bakit may dala itong gunting at kung saan ito yun gagamitin. Hala ka Lola, bakit may dala kang gunting? Naku po, huwag niyo sabihin balak niyong butasan yung malaking tiyan ng lalaking yun. Ginawa pa akong killer neto, pang protection ko lang to. Alam mo naman, palaging nasa peligro ang magaganda at sexing gaya ko. Sinabihan ka niyang manang, pwes, titiyakin ko maglalaway siya sa gagawin ko sa iyo ngayon. Nanlaki ang mata ni Tera nang gupitin ng senyora ang mahaba niyang palda, saka binuhol ang bandang harapan ng maluwag niyang t-shirt hanggang sa magmukha itong crop top. Aba, talagang ang cute mo. Tignan ko lang kung hindi pa siya nito maglalaway. Ah, Lola naman nakakahiya. Baka naman kabagan ako nito. At niya habang hinihila pababa ang suot na palda. Huwag ka mag-alala, may dala naman akong epicacent oil. Pagbibiro ng senyora saka dumukot muna sa lilibuhoy na bag. Halika na, pakitaan mo ng legs ang mayabang na pangit na yan. Napilitan ng sumunod si Tera at nang mapadaan sa harap ng bouncer ay kinindatan pa niya ito saka kinagatang pang ibabang labi. Hi Kuya Poging Bouncer. Ano, mukha pa ba akong manang sa paningin mo? Hindi nakaimik ang lalaki habang naglagang pa nga. Lalo na nang bahagya pa niyang iangat ang suot na palda para makita ang maputi at makinis niyang legs. Hay, ang init! Grabe ang init! Nakalimutan ko magdala ng pamaypay. Mabuti na lang marami akong dalang pera. Anang senyora at ginawa pang pamaypay ang hawak na lilibuhin. Sinamantala nila ang pagkatulala ng bouncer at mabilis na nakapasok sa loob. Wala pa sa dance floor ay sumasayaw na ang senyora at mabilis na nakahanap ng kapareha na matanda na gaya rin ito. Si Lola talaga? Tanging nasambit ni Tera saka naupo na lamang. Ilang saglit lang ay dumating na rin ang mga friends ng senyora saka sinamahan ito sa dance floor. Kaya tawang-tawa si Tera habang pinapanood ang mga ito. At kalaunan nga ay sumama na rin siya sa pagsayaw. Ilang oras ang lumipas ay niyaya niya na rin si senyora na umuwi. Sa pag-aalalang baka napansin na ni Franklin na wala sila sa mansyon. Laking gulat nila na makitang nakaabang na ito sa gate ng mansyon. Lola! Galit na bulyaw nito na sinamaan ng tingin si Tera na noon ay gusto nang himatayin. Ano ha? Nagulat ba kayo dalawa? Ang akala niyo siguro, hindi ko mapapansin na wala kayo rito. Oh, come on. Tingnan niyo nga yung mga itsura ninyo. Kaagad na tinanggal ni Tera ang pagkakabuhol ng kanyang t-shirt sa kapilit na hinihila pababa ang maikli niyang palda. Bakit gising ka pa? Hindi ba dapat ganitong oras tulog ka na? Tanong pa ng senyora. Ako dapat ang magtanong kung bakit ganitong oras nasa labas pa kayo. Talaga bang hindi niyo ako kayang sundin, Lola? At magkakuntsaba pa kayo? Hindi nakaimik ang dalawa na animo mga tupang maamo na nakayuko lang habang pinagsasabihan.
This is the last time na susuwayin mo ako, Lola. Or else, mapipilitan na akong daling ka sa Amerika. And you can't do anything about it. Matanda na kayo kaya dapat huwag na kayo maging pasaway. At ikaw naman, Tera. I'm warning you. Kapag naulit pa to, mapipilitan akong palayasin ka. Hindi ako papayag na may isang dumagdag sa sakit na ulo ko. Matapos pagsabihan ay iniwan na sila ng binata. Sabay pa silang napabuga ng hangin ni Senyoras Francisca habang tutop ang dibdib. Grabe, ang sungit-sungit talaga ng apo ko. Kung pagsabihan niya ako parang hindi niya ako lola. Akala ko nga aatakihin na ako sa puso eh. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Segunda naman ni Tera. Ay, ganun talaga siguro kapag walang jowa. Ano kaya kung hanapan ko siya na mapapangasawa, ano? Para naman may iba siyang pagkaabalahan, hindi yung ako lagi ang nakikita niya. Ay, OMG, hindi ako pwedeng mawala ng trabaho. Gusto ko pang makakuha ng rent-to-own na bahay. Paano na ang tuition ng mga kapatid ko kapag tinanggal ako ni Sir? Ang papa ko, kailangan din ng maintenance. Ay, naku naman. Kanya-kanya silang himutok ng mga sandaling yun dahil sa nangyari. Ilang saglit pa ay natigilan si Tera nang mapansing nakatitig sa kanya ang senyora. Bakit po, Lola? Mukhang na-stroke na po kayo dyan ah. Bigla kayong natahimik. Tama, ikaw nga. Bulalas nito. Tama po kayo, Lola. Ako nga. Ako nga may kasalanan ng lahat dahil pinayagan ko kayo sa gusto nyo. Tara na nga po sa kwarto. Uminom na kayo ng milk at tulog. Hindi na tumutol ang senyora nang hilain siya nito sa kamay. Palabas na siya ng kwarto nang pigilan siya nito. Ikaw na nga ang nakatadhana sa apo ko para palambutin ang puso niya. Akitin mo ang apo ko, Tera. Ano po? Nye! Lola naman, tumira ba kayo ng katol? Daig niyo pa yung lango ah. Kurting kita sa singit eh. Seryoso ko. Kailangan mo ng malaking pera, hindi ba? 1,000,000, 1,000,000. Bibigyan kita ng 1,000,000. Akitin mo lang ang masungit kong apo. Napamulagat si Tera, hindi lang sa sinabi nito, kundi maging sa malaking pera na ibabayad nito. Nagbibiro lang po kayo, Lola, di ba? Grabe siya. Ako? Aakitin si Sir Franklin? Baka kalad ka rin pa ako palabas nun eh. Tatawa-tawa niyang wika. Hindi ako nagbibiro, no. Maganda ka naman at sexy. Kaya alam kong mapapaibig mo siya. Bakit ako po? Wala akong experience sa pangaakit ng lalaki. Kaya hindi ako sanay sa mga ganyan, Lola. Marami namang babae dyan na pwede niyong bayaran para akitin si Sir Franklin. Ayaw mo ng 1,000,000. Pag-isipan mo sana ang sinabi ko, Tera. Para din to sa pamilya mo. Nang gabing yun ay hindi ka agad nakatulog si Tera. Malaki ang 1,000,000. Tiyak niya na makakabili siya ng bahay at lupa sa halagang iyon. My goodness! Si Sir aakitin ko? Parang ang hirap naman yata ang gawin yun. Napahugot siya ng malalim na hininga. Aminado siya na unang kita pa lang niya sa binata ay talaga namang attracted na siya rito. Kahit laging salubong ang kilay nito at nasisigawan siya ay type niya pa rin ito. Kinabukasan ay maaga siyang kinausap ng senyora tungkol sa pinag-uusapan nila kagabi. Ano na, Tera? Payag ka na ba? Hindi ka agad siya sumagot at inabot muna ni Rito ang tinimplang gatas. Sa totoo lang ay nag-aalangan pa siya dahil hindi biro ang gagawin niya. Bilang babae ay kasiraan yun sa kanya. Pero kumpara sa pangangailangan ng pamilya niya ay handa siyang gawin kahit ang ano. Sige po, Lola. Susubukan ko po pero huwag muna kayong umasa masyado ah. Alam niyo naman ang ugali ng apo niyo. Masungit, magagalitin, may sariling mundo at gwapo. Nako, yun lang naman pala eh. Crush mo naman pala ang apo ko. Kaya gawin mo ang best mo ha. Alam kong kaya mo yan. Pag-cheer pa ng senyora, natigilan sila sa pag-uusap nang may tumikim sa bandang likuran nila. Si Franklin na noon ay halatang kagigising lang dahil sa gulo-gulo nitong buhok na lalo lang nagdagdag sa apil nito. Anong pinag-uusapan ninyo? Sumilip ito sa nakabukas na pinto ng kwarto ng senyora habang kunot ang noo.
Sir, good morning po. Mukhang masyadong seryoso ang pinag-uusapan ninyo. Parang gusto kong kabahan. Wait, may niisip na naman ba kayong kalokohan ha? Wala po. Si Sir naman masyadong praning. Ikaw naman, Apo. Masyado ka mapagduda. Nag-uusap lang naman kami ni Tera eh. Just make sure na wala kayong gagawing kalokohan. Matapos noon ay umalis na ang binata. Ano pang hinihintay mo, Tera? Kumilos ka na. Sundan mo na si Sir mo at akitin mo na. Ha? As in, ngayon na? Wait lang, Lola. Hindi ako prepared. Hayaan niyo muna ako makabuelo. Ano ka ba? Bawat pagkakataon ay mahalaga. Magmadali ka na at sundan mo siya. Ano pong sasabihin ko? Alukin mo ng kape o kaya ipaghanda mo ng masarap na breakfast. Magpabebe ka, ganun. Huminga muna ng malalim si Tera bago lumabas ng kwarto. Saka sinundan ng binata sa kusina. Naabutan niya ito na nagtitimpla pa lamang ng kape. Abot-abot ang kaba niya kung anong ikikilos dahil wala talaga siyang kaide-ideya kung paano mangakit ng lalaki. Sir, ako na po ang magtitimpla ng coffee niyo. Mabilis niyang inagaw ang tasa mula sa binata kaya nagulat ito. Nakakagulat ka. Bigla-bigla ka na lang nanununggab. Sobra ka naman, sir. You're so magugulutin. I'm so excited lang na ipatikim sa inyo kung gaano ako kasyarap magtimpla ng kape. Promise po, sir. Sobrang syarap ng magtimpla ng coffee. I'm sure titirik ang mata niyo sa syarap. Parang loving-loving lang na magjowa. Nakakatirik ng mata sa syarap. Anya, saka humagikik at hinawi ang kanyang buhok papunta sa likod ng tenga niya. Kumunot ang noo ni Franklin. Anong sinasabi mo? Okay ka lang ba? Bakit gining ka magsalita? Para kang sinasaniban ng 10 engkanto. Gusto nang maihi ni Tera sa kaba dahil mukhang hindi nagustuhan ni Franklin ang mga pinaggagawa niyang pangaakit. Ginalingan pa niya ang pag-arte at mas lumapit pa rito. Habang may ngiting mapang-akit at may mapungay na mga mata at kaunting paggiling ng bewang. Si Sir talaga, palabiro. Gusto ko lang naman na ipagtimpla kayo ng coffee at may ipagluto na rin ng breakfast. Pero naman maging close tayo. Hey, stop. Stay away. Kinakabahan ako sa'yo. Kanina okay ka pa. Pero ngayon, daig mo pa ang nuno. Ha? Sir, ang mean mo naman talaga sa akin. Anya. No need na ipagtimpla ako ng coffee. Si Lola ang asikasuhin mo. Motoridad nitong wika saka iniwan na siya. Hala, mukha raw akong sinanibad at nanuno. Grabe magsalita. Ay, wala talaga akong talent pagdating sa pangaakit. Napabuntong hininga na lang si Tera at ipinagluto na ng breakfast ang senyora. Nang ikwento niya sa senyora ang nangyari ay halos mapatuwad sa kakatawa ang matanda at kamuntikan pa ngang mahulog ang pustiso nito. Ganun ba talaga ako kapangit, Lola? Sa halip na maakit ko siya, mukhang natakot pa sa akin. Nakakaloka talaga yung apo niyo. Bakit ba kasi ganun ang kinikilos mo? Kailangan ba talagang mabulol ka? Sabi niyo po kasi magpabebe ako eh. Yun lang naman pong alam kong pabebe. O siya, marami pa namang chance. Huwag kang mawala ng pag-asa. Mamayang gabi pagdating niya, salubungin mo ka agad siya at alukin ng dinner. Tumayo ang senyora at may kinuha sa cabinet nito. Ipinakita ng senyora ang white dress na polka dots at lagpas tuhod ang haba. Gusto ko ito ang isuot mo mamayang gabi at ako na rin ang bahalang maglagay ng makeup mo. Lola, mukhang panahon na po ni kopong-kopong yung damit niyo eh. Nangingiting sambit niya. Bagay sa'yo to. I'm sure naluluwa ang mata ng apo ko kapag nakita niyang suot mo to. Hindi na tumutol pa si Tera at nang gabing ngang yun ay pinaghandaan niya ang pagdating ni Franklin. Ngunit nang puntahan niya ang senyora sa kwarto nito ay masarap na ang tulog nito at naghihilik pa. Lah, tulog na? Akala ko ba tutulungan niya ako at siya ang maglalagay ng makeup ko? Nagpa siya siyang bumalik sa sariling kwarto at siya nang nag-makeup sa sarili niya. Kinapalan niya ang paglalagay para kaagad na mapansin ni Franklin ang itinatago niyang ganda. Matapos maisuot ang white dress ay pumunta na siya sa swimming pool para doon hintayin ng binata.
Samantala, ilang saglit lang ay nakarating na rin ng mansyon si Franklin. Labis ang pagod niya sa maghapong pagtatrabaho, kaya nakakaramdam siya ng pagkahilo. Hawak niya ang kumikirot na sentido habang pababa ng kotse nang mapansing may babaeng nakatayo sa tabi ng swimming pool. Nakaputi ito at nakalugay ang mahabang buhok. Sino yun? May pagtatakang tanong niya sa sarili. Wala siyang maalala na kasama sa bahay na ganun kahaba ang buhok, kaya bahagya siyang kinabahan dahil madilim sa parting yun ng swimming pool. Miss! Tawag niya ngunit hindi ito tumugon. Napapalunok si Franklin sa kagumapang ang kilabot sa buong katawan. Inisip niya kasi na baka isang white lady ang babaeng nakatayo sa may pool. Mas lumapit pa siya rito saka marahang tinapik ito sa balikat. Kaya dahan-dahan naman itong lumingon para lang magulat siya sa itsura ng babae. Oh shit! Pulalas niya sa kanapaurong. Hi sir! Flowers for you! Ani Tera na may hawak pang bulaklak. Sa kakaurong ni Franklin dahil sa pagkagulat ay nahulog siya sa swimming pool. Oh my goodness! Sir Franklin! Mabilis namang umahon si Franklin sa swimming pool at iniabot pa sa kanya ni Tera ang kamay nito para tulungan. Shit! Tera, ikaw ba yan? Bakit ganyan ang itsura mo? Ang kapal ng kilay at lipstick mo. At anong ginagawa mo dito sa swimming pool ng ganitong oras? Ani Franklin na makaahon. Nagpapahangin lang sir at hinihintay ka. Hinihintay mo ko? Kailangan ba talaga nandyan ka sa madilim na area? Nung tinatawag kita kanina, hindi ka man lang sumasagot. At saka, yung makeup mo, nakakatakot. Ang kapal-kapal, para kang clown. Kinabahan ako, akala ko white lady. Napahagalpak naman ng tawa si Tera. Si sir naman, may white lady bang nakasuot ng polka dots na design? Matatakotin pala kayo sir. Kanina iniisip ko nyo na sinaniban ako. Tapos ngayon naging white lady naman ako. Siguro mahilig kayo sa horror movies, no? Gusto ko lang naman kayong isurprise eh. What? Gusto mo akong isurprise? As far as I know, hindi tayo close. Hindi ko talaga maintindihan kung anong trip mo. But stop this nonsense. I hired you para bantayan at alagaan ng lola ko. At yun lang ang dapat mong gawin. Maliwanag ba? Napawi ang kanina ay magandang ngiti ni Tera. Noted, sir. Hindi na umimik pa si Franklin at tinalikuran na ang dalaga. Pagdating niya sa kwarto ay saglit siyang natigilan at nakaramdam ng guilt dahil mukhang sobra ang nasabi niya sa dalaga. Ano ba kasing pumasok sa isip niya at ginawa niya ang bagay na yun? Muntik pa akong atakihin sa puso. Matapos noon ay pumasok na siya sa CR para ituloy ang pagligo. Kinabukasan, kaagad na pumunta si Tera sa kwarto ng senyora. Maging ito ay nagulat nang mabungaran siya dahil sa makapal niyang kilay na hindi niya pa pala nabubura. Sa kanya kinuwento rito ang nangyari kagabi. Gaya ng nauna, halos gumulong ito sa pagtawa at tuluyan nang nalaglag ang pustiso nito. Nakaagad din naman itong dinampot at nilagay sa baso. Salbahe kang bata ka! Kahit sino naman ay matatakot sa ginawa mo. Pumwesto ka ba naman dun sa madilim eh? At yung kilay mo, ang kapal! Ang aga-aga sumasakit ang tiyan ko sa kayo kakatawa. Ginaya ko lang naman po yung ginagawa ng iba eh. Ang ganda ng pagkakalagay nila ng eyebrows sa kilay nila. Pero pagdating sa akin, nagiging horror na. Himutok niya. Natural na kasing makapal ang kilay mo tapos dinagdagan mo pa. Pero wag ka mag-alala. This time, ako nang bahala sa lahat. Ime-makeover kita. Lola, ayoko na po. Ayoko na magpaka-trying hard na magpaganda para lang akitin yung apo nyo. Ipagawa nyo na lang po yun sa iba. Ayaw mo ng 1 million. Sure ka ba? Natigilan si Tera. Saka naalala ang pangarap niyang house and lot. Pero may bahagi rin sa puso niya na nagsasabing ayaw niyang ipaubaya sa ibang babae ang binata. Na ng mga sandaling yun ay bumihag na ng kanyang puso. Ano po bang next plan natin, Lola? Lumipas ang ilang araw, todo effort ang senyora sa pagpapaganda kay Tera. Ang gandang itinatago ng dalaga ay lalo pang umangat. At ang maganda nitong katawan ay nalantad din. Lalo na nang isuot nito ang lumang bestida ng senyora noong dalaga pa ito. Franklin, apo, gusto mo bang sumama sa amin ni Tera?
Pupunta kami ng church ngayon. Kasalukuyang nasa garden doon ang binata at tutok na tutok sa kanyang laptop. Kayo na lang po, Lola. Marami pa kasi akong gagawin. Natigilan si Franklin ng mag-angat ng tingin at makita ang napakagandang binibini na nasa tabi ng kanyang lola. Muntik pa niyang hindi makilala si Tera dahil sa ayos nito ng umagang yun. Sige na po sir, sumama ka na po. Sunday naman ngayon eh, it's church day. Ni Tera habang matamis ang ngiti na lalong nagpatingkad sa kagandahan nito. Lihim na napangiti ang senyora nang mapansing bahagyang napaawang ang bibig ni Franklin habang titig na titig kay Tera. Ano na apo, sumama ka na sa amin. Sayang naman ang magandang outfit of the day nitong si Tera kung walang kasamang pogi, hindi ba? Pangungulit pa ng senyora. Sige po, Lola. Sasama ako. Nanlaki pa ang mata ni Franklin dahil sa biglaang desisyon. Okay, sige na. Magbihis ka na't hihintayin ka na lang namin ni Tera. Matapos no na iniwanan na ng dalawa ang nagmamaangam pa ring si Franklin. Pakiramdam ng binata ay nahipnotismo siya sa nakitang kagandahan ni Tera, kaya napapayag siya na sumama. Maging sa simbahan ay panayang sulyap niya kay Tera. Natatawa na lang siya sa sarili. Kung kailan tumuntong siya sa edad na 30 ay saka pa siya nakaramdam ng ganoon. Nang matapos magsimba ay nagyaya ang lola niya na kumain sila sa labas. Hindi na siya nakatutol na tila ba naging sunod-sunuran na lang siya sa mga ito. Franklin apo, gusto ko sanang isama si Gustavo para naman may partner din ako at hindi ma-out of place sa inyong dalawa ni Tera. Bakit naman kayo ma-out of place, Lola? Nagtatakang tanong ni Franklin. Basta, sige na, Tera. Ikaw na munang bahala sa apo ko at tatawagin ko lang si Gustavo. Bahagya pang tinulak ng senyora si Tera palapit kay Franklin. Teka lang, Lola. Pigil niya sa senyora ngunit pinigilan siya ni Tera. Sir, hayaan niyo na lang si Lola. Minsan lang tayo lumabas kaya pagbigyan niyo na kung saan siya masaya. Wait lang. May relasyon ba sila ng matandang yun? Kung sakali mang meron sir, wala naman sigurong masama ron. Byuda si Lola, byudo din si Lolo. Hayaan niyo na lang silang maging happy. Ano? Hoy! Hindi niya na natapos ang sasabihin nang pumulupot na si Tera sa braso niya. Gutom na ako sir, halika na! Ilang saglit pa silang naghintay sa kotse, ngunit mukhang nalibang ang senyora sa pakikipagkwentuhan sa mga friends nito. Kaya nakalimutan na sila. Sa halip na mainis ay tila natutuwa pa si Franklin dahil napagsasawa niya ang mata sa pagtitig kay Tera. Nang may dumaang vendor ay nilapitan niyo ni Tera. Pagbalik nito ay may bitbit na itong cotton candy. Paano ka naman mabubusog dyan? Sita ni Franklin sa dalaga habang pinapanood itong kumakain. Ang sarap kaya nitong cotton candy. Gusto niyo po sir? No, hindi ako mahilig sa sweets. Ganon? Halata nga. Kaya naman pala wala kayong love life ever since kasi wala kayong kasweet-sweet sa katawan. Anong sinasabi mo? Nagka-love life din naman ako dati, pero hindi nag-work. Parehas kami naging busy. Yun nga ang ibig kong sabihin sir. Wala kang kasweet-sweet sa katawan kaya hindi nag-work ang relasyon mo sa iba. Yung totoo, balak mo bang maging matandang binata? Hindi porket wala akong love life ngayon, gusto ko na maging matandang binata. So, may balak po kayo mag-asawa, sir? Namimilog ang mata na usisa pa ni Tera. Dubong klaseng tanong yan. Siyempre naman, gusto ko rin naman magkapamilya no. I'm only 30 at hindi naman ako nagmamadali. At kahit umabot pa ako ng 40 bago mag-asawa, okay lang. 40 years old? Kawawa naman pala yung babaeng naglalaway sa'yo. Pinaghintay mo pa ng matagal. Ano? Naglalaway? Para kang sira. Hindi napigilan ni Franklin ng matawa sa sinabing yun ng dalaga. Wow! Marunong ka palang tumawa, sir. First time kong makita yung ngiti mo. Madalas kasi sa lubog yung kilay niyo eh. Subukan mo magkaroon ng lola. Nagkaya ng lola ko. I'm sure makakalimutan mo ring tumawa. Ay sir, legit yan. Kaya nga ako, ini-enjoy ko na lang hanggang sa nasanay na ako sa talagang kakaiba si Lola sa lahat ng naalagaan ko. Kaya ngayon, magkasundo na kami. Isa pa, matanda na si Lola.
Kaunti na lang ang oras niya rito sa mundo. Kaya sinusubukan niya maging positive at i-enjoy ang buhay. Bigla ay nag-guilty si Franklin dahil sobra niya kung paghigpitan ng lola niya. Samantalang si Tera, naiintindihan ng senyora. Ngunit hindi na siya nagtaka. Sa dami ng naging caregiver ng lola niya ay si Tera lang ang nakasundo nito at hindi niya napigilan ng bumilib sa haba ng pasensya nito. Bigla ay nagkaroon siya ng interes ng pasimpleng itanong ang love life nito. Masyado ka naging busy kay Lola. Okay lang ba sa boyfriend mo? Kasi baka nawawalan ka na ng time sa kanya. Sana all may jowa. Pero gaya mo, single din ako no? At ready to mingle. Talaga? Wala ka pang boyfriend? Hindi niya maintindihan kung bakit natuwa siya sa nalamang single pa ang dalaga. Naging busy kasi ako sa trabaho. Breadwinner ako sa pamilya, sir eh. Kailangan ng maintenance ng papa ko at ang dalawa kong kapatid. Ako pang nagpapaaral. Pangarap ko ring magkaroon ng bahay at lupa para hindi na kami nangungupahan. Kaya itong magandang dilag na nasa harapan mo ay dakilang NBSB. May nagugusto naman akong gay eh. Kaso 10 years pa pala bago ko matikman. Umalakak ito saka nag-peace sign. Charot lang, sir. Muli ay hindi napigilang mapangiti ni Franklin. Hindi lang dahil sa joke nito, kundi dahil sa nalamang wala pa itong boyfriend. Mas tumindiring nararamdaman niyang paghanga para kay Tera dahil sa pagmamahal nito sa pamilya. Hindi na nila namalaya ng oras. Hindi niya akalain na mag-e-enjoy siya nakasama at kausap ang dalaga. Nang dumating si Senyora Francisca ay kasama na nito si Senyor Gustavo at nanunukso ang mga tingin ng mga ito. Ayos ka lang ba, apo? Pasensya na't medyo nalibang lang kaming magkwentuhan ng mga friends ko. Siya nga pala, Franklin. Ito si Gustavo, gusto ka makausap. Franklin. Gusto ko sanang formal na hingi ng kamay ng lola mo. Mahal ko si Francisca. Sana'y okay lang sa'yo. Kahit na matanda na kami, ang mga puso namin ay hindi nagbabago at marunong pa ring magmahal. Matamang pinagmasdan ni Franklin ang dalawa at nakita niya namang sincere si Senyor Gustavo kaya wala nang dahilan para tumutol pa siya. Basta, wag nung sasaktan ng lola ko. Kung hindi, ako makakalaban niyo. Nangingiti ng tugon ni Franklin. Matapos ay sumakay na sila ng kotse para maghanap ng restaurant na makakainan. Hindi maipaliwanag ni Franklin ang nararamdamang saya. Ang gaan ng pakiramdam niya at hindi mawala-wala ang ngiti sa kanyang labi. Salamat, sir kasi pinagbigyan mo at naiintindihan niyo na si Lola. Bulong ni Tera na noon ay katabi niya sa upuan kung saan sila kumakain. No, ako dapat ang mag-thank you. Bilang pamilya niya, ako dapat ang unang nakakaunawa. Salamat dahil pinaalala mo sa akin ng ganung bagay. Ibig bang sabihin yan, close na tayo, sir? Hindi mo na ako susungitan? Oo naman. Basta, huwag mo na ulit akong tatakutin. Huwag ka na magsusuot ng puting bestida at tatayo sa madilim na parte ng mansyon. Nagtawanan sila matapos noon at narinig pa nila ang pagtikim ng lola niya na sinamahan pa nito ng tinging tila nanunukso. Masaya si Tera para sa dalawa dahil nagkaayos na ang mga ito, ngunit kakambal din nito ang lungkot. Iniisip niya kasi na baka tapos na rin ang trabaho niya na akitin si Franklin. Ngayon pa natuluyan ng nahulog ang loob niya para sa binata. Tinanong pa niya ang senyora tungkol sa bagay na yun, ngunit nagulat siya sa naging tugon nito. Gusto na ni senyora na may mangyari sa kanila ni Franklin. Gusto nito na pikutin niya ang binata. Lola, nagbibiro lang po kayo, di ba? Hindi ko naman magagawa ang bagay na yun. Parang sobra na po yun eh. Ayaw mo ba sa apo ko? Aaminin ko nung una, gusto ko lang naman na mawala ang atensyon sa akin ng apo ko. Kaya naisip kong bayaran ka para akitin siya. Pero na-realize ko na bet kita para sa kanya. Mabuti kasi ang kalooban mo. Ako nga, natagalan mo. Ang apo ko pa kaya. Alam ko pag nawala na ako, nasa mabuting kamay siya. May mag-aalaga sa kanya at magmamahal ng totoo. Masaya po talaga ako na marinig yan, Lola. Ang totoo, mahal ko na po si Franklin. Lalo na ngayon na okay na po kami. Ayun naman pala eh. Eddie, go! Pikutin mo.
Gusto ko na magkaroon ng apo sa tuhod sa inyo. Lola, gusto ko naman pong itama ang lahat. Kung talagang kami nga ang nakatakda ni Franklin, gusto kong idaan sa natural na proseso. Yung liligawan niya ako tapos sasagutin ko siya. And then magpapakasal kami. Ganun po ang gusto ko, Lola. Hindi na nga siya napilit ng senyora at iginalang nito ang desisyon niya. Naging okay ang takbo ng samahan nila ni Franklin. Naging palagay na ang loob nila sa isa't isa at mas naging close pa sila. May lakad ka? Minsan ay pag-usisa sa kanya ni Franklin nang makasalubong niya ito sa sala. Hinagod pa nito ang kanyang kabuuan ng may paghanga. Kaya naman kilig to the bones naman ng dalaga sa kahinawi ang buhok sa likod ng tenga kahit naka-ponytail na naman ito. Oo. Susunduin ko kasi si Lola sa pinuntahan niyang birthday ng friend niya. Okay. Nice dress. Bagay na bagay sa'yo. You look pretty. Gusto nang mapabungis-ngis ni Tera dahil sa kilig, ngunit tipid ng ngiti lang ang isinukli niya. Sa pagkakataong yun, ay kailangan niya ng magpakadalagang Pilipina at kumilos ng mahinhin at desente. Ngunit nanlaki ang mata niya at napahiyaw sa pagkalakas-lakas nang makitang may ipis na gumagapang sa hita niya. Kaagad siyang napayakap kay Franklin at ipinulupot ang mga hita sa bewang nito, kaya nagmukha siyang unggoy na nakasampa rito. Wow! Nasaan ang ipis? Shit, paano nagkaroon ng ipis dito sa mansyon? Mulalas ni Franklin habang tanawang ipis na nagpi-feeling butterfly. OMG! Ayoko sa ipis! Takot ako sa ipis! Ang pangit nila ng baho! Hiyaw ni Tera habang nakasampa pa rin kay Franklin. Okay, calm down. Wala na. Lumipad na palayo ang ipis. At dahil ayaw pa nga bumitiw ni Tera ay nakasampa pa rin ay natawa na lamang si Franklin. Kahit mabigat ang dalaga ay hindi na ito nagreklamo. Alam mo kasi, kailangan kong pumasok sa kwarto ko para kunin ang laptop ko. Okay lang naman kung sumama ka. Ani na lang ni Franklin habang napapailing. Nang makarating sila sa kwarto nito, ay tila natauhan naman si Tera at nakaramdam ng labis na hiya. Saktong ibinaba na siya nito sa kama nang magtama ang mga mata nila. Isang dangkal lang ang layo sa mga mukha nila, kaya halos malasing si Tera sa magkahalong kilig at kaba. Napapikit na lamang siya, lalo pa nang inilapit ni Franklin ang mukha nito para halikan siya. Gumanti siya ng halik sa binata at naging mapusok na rin. Kulang na lang ay tanggalin nito ang suot na polo nito, ngunit natigilan sila pareho nang tumunog ang cellphone niya. Si Lola tumatawag! Anya habang kapwa silang hinihingal. Maybe she's waiting. Tugon ni Franklin. Pareho silang mabilis na bumangon at parehong hiyang-hiya dahil sa nangyari. Mabilis na ring lumabas ng kwarto si Tera habang napapangiti naman si Franklin habang hawak ang labi. Hindi na nawala sa isip ni Franklin ang tagpong yun sa pagitan nila ni Tera. Kahit nasa office ay wala sa sarili na napapangiti na lang siya. Pareho naman kaya kami ng feeling sa isa't isa. Hindi siya nagalit nang halikan ko siya. Lalo siyang napangiti nang maisip na gusto rin siya ng dalaga. Bumalik lang siya sa katinuan nang may tumikim. Saka naalala na nasa meeting nga pala siya kasama ang board members na noon ay nagtatakang nakatitig sa kanya. Okay, let's continue. Anya habang pinamumulahan ng muka. Pagkatapos ng meeting ay nagyayapa ang mga ito na pumunta sa bar para mag-celebrate dahil mataas ang sales nila ng buwang yun. Samantala, tila nakahinga naman ng maluwag si Tera nang makita ang kotse ni Franklin na paparating. Tera, bakit gising ka pa? Tanong nito nang makalapit siya rito. Ikaw, bakit ngayon ka lang? Anong oras na oh? Saan ka ba nanggaling? Wait, bakit amoy ala ka? Lasing ka ba? Tipsy lang. Nag-celebrate lang kami kasama ng ilang employee at board member. Bakit mo ako hinihintay? Sabi kasi ni Lola, hintayin daw kita. Worried siya kasi anong oras na wala ka pa rin. Naush, akala ko pa naman. Nag-aalala ka kaya mo ako hinihintay. Inutusan ka lang pala ni Lola. Tila dismiyadong tugon ni Franklin. Ha? Siyempre, worried din ako no. Hindi ka naman lang kasi tumawag eh. Lumarawan ng saya sa mukha ni Franklin sa kadahan-dahang lumapit kay Tera. Talaga? Worried ka sa akin?
Tell me, do we have the same feelings for each other? I mean, I like you, Tera. Yung nangyari sa atin kanina, hindi na naalis sa isip ko. Do you like me too? Ha? Teka, dahil ba sa kalasingan niyang sinasabi mo? Abot-abot ang kaba ni Tera. Kinikilatis niya kung seryoso ba si Franklin. Gusto niya kasing isigaw na mahal niya ito. I'm not drunk, okay? Seryoso ako. Now tell me, mahal mo rin ba ako? If yes, ituloy na natin yung ginawa natin kanina. Medyo nabitin kasi ako eh. Nakangisip ang sabi nito. Hoy! Ikaw Kung makapagaya ka, uwagas! Hindi niya na napigilan ng mapangiti. Lalo na nga nang inilapit pa ni Franklin ang mukha nito sa kanya. Do you love me, Tera? Oo, mahal din kita, Franklin. Pag-amin ni Tera at hindi na tumutol pa nang halikan siya nito sa labi. Yumakap pa siya sa leeg ni Franklin hanggang sa namalaya na lang niya na buhat-buhat na siya nito papunta sa kwarto. Doon ay mas naging mapusok ang binata at pinaliguan siya ng halik. Matapos nitong magtanggal ng lahat ng damit niya ay kaagad siya nitong kinabubawan na nauwi sa isang kanilang pag-iisa. Habol nila pareho ang hininga ng matapos. I'm sorry, Tera. Hindi ko na nakontrol ang sarili ko. Mukhang naging maras ako. And I'm so guilty. It's okay. Kahit masakit, nag-enjoy naman ako. Kaya wag ka na mag-guilty. Napangiti na lamang si Franklin, saka siya hinagkan sa noo at niyakap. Kinabukasan ay nagising siya na wala na sa tabi ang binata. Malamang ay nasa office na ito kaya mabilis din siyang bumangon para puntahan ng senyora. Doon ay kinuwento niya sa senyora ang nangyari sa kanila ng binata. Talaga? OMG, ang sarap ng tulog ko. Wala akong kamalay-malay na nagchuchuk-tsaka na pala kayo. Sana all. Lola naman eh. Hindi ko rin naman ine-expect. Bigla niya akong hinalikan kaya hindi na ako nakatanggi. Hanggang sa umabot kami sa kama at hindi na namin nakontrol ang mga sarili namin. Well, congrats apo. Dahil isa ka ng ganap na kabrera. Yung 1 million na ibabayad ko, ede-deposit ko na sa bank account mo dahil nagtagumpay ka na akitin ng apo ko. Sasagot pa sana si Tera para tanggihan ng pera, ngunit naunahan siya ni Franklin na noon ay nakikinig pala sa kanila. Mukhang galing ito sa market dahil may bitbit itong groceries. Anong sabi mo, Lola? Binayaran mo si Tera para akitin ako? Franklin, apo! Franklin, magpapaliwanag ako! Nakuyom ni Franklin ang kamao habang nagtatagis ang bagang. Sige, mag-explain ka. Ikwento mo sa akin na hindi totoo ang kabutihang pinakita mo dahil bayad ka. At yung nangyari sa ating kagabi. At nang sinabi mong mahal mo ako. Bayad din ba yun? I can't believe this. Mali ka! Dahil totoong mahal kita. Oo, aaminin ko. Nagpabayad ako. Pero wala na akong balak na tanggapin pa yun dahil mahal na kita. Mahal kita, Franklin. Apo, sana mapatawad mo ko sa nagawa ko. Ang gusto ko lang naman kasi ay maging masaya ka. At si Tera, siya ang nakikita akong karapat-dapat para sa'yo. Bigla ay nawala ang nararamdamang galit ni Franklin. Mahal nito si Tera kaya hindi nito matiis ang dalaga. Nilapitan niya ang dalaga sa kaniyakap. Maging ang lola ay lumapit at nakiyakap na rin. I'm sorry ulit, Franklin. Bulong ni Tera. It's okay. Kalimutan na natin yun. Mag-umpisa tayo ng panibago. Wala nang secrets. Hinagkan nito ang noo ng dalaga. Wala nang secret. Ayos, edi kasalan na. Bulalas ng senyora. Well, yun ay kung papayag si Tera na magpakasal sa akin. Tera, ano? Payag ka ba na pakasalan ng apo ko? Yun ay kung magpo-propose po ang apo ninyo. Franklin, apo, narinig mo yon? Abay, mag-propose ka na. Matapos nun ay sabay-sabay silang nagtawanan. Lumipas pa ang ilang buwan ay nagpakasal na rin ang dalawa. Masaya silang namuhay magkasama hanggang sa biyayaan sila ng anak. Lola, ikwento niyo naman po sa amin kung paano nagkakilala sina Mommy at Daddy. Ganito yun, apo. Si Mommy mo pumasok bilang caregiver ko kaya doon sila nagbintang Daddy mo. Alam mo ba, ang mas nakakatawa pa, nung mga panahong inakit ng Mommy mo tong Daddy mo ay na magkamalan siyang sinasaniban at white lady.
Matapos magkwento ay humalakak ang senyora. Talaga po? Inakit po ni Mami si Daddy? Nakakatawa naman po yun. Oo, kaso palpak. Kaya ikaw, kapag inakit mo ang lalaking gusto mo, wag mong gagayahin ng mami mo ha. Lola, wag niyo naman pong kwentuhan ng ganyan ng apo niyo. Bata pa yan at pag-aaral muna ang aasikasuhin bago ang pang-aakit. Isa pa, hindi ako papayag na ikaw ang mag-first move kapag may nagustuhan ka. Dapat manligaw sa'yo. Dadaan muna sa akin. Nako, ang striktong daddy naman ng asawa ko. Pero tama yun anak. Aral muna bago ang lahat ha. Opo, Mami. Okay, magmerienda na tayo. Ani Tera saka inilapag sa mesa ang nilutong Bake Mac at masaya nila yung pinagsaluhan. At dito na po nagtatapos ang kwento ni Tera at Franklin. Shoutouts naman po tayo sa mga avid listener ng Siren Radio. Shoutout po kina Raquel Person, listening from Stockholm, Sweden. Romana Gorospe, Maria Marjorie Tandayu from Santa Cruz, Laguna. Mamiliana Nalugon, Agnes Embalsado from Vancouver, Canada. Maricar Boyles from Coron. Edith Serviano from Bacolod City. Gracia, Gina Kanda from Nagoya, Japan. Vilma, Melanie Hueco. Eli Ramirez from Caloocan. Valerie Joy Nadal from Kuwait. Ana Marie Quino. Ento Jove Monterola, listening po from Tabuk, Saudi Arabia. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay at pakikinig sa Siren Radio. Kung nais nyo pong ma-shoutout sa ating next video, ay mag-comment lamang po sa ating comment section kasama ang inyong pangalan at lugar kung saan kayo nakikinig sa ngayon. Muli, ako po si Miss Demi at ito ang Siren Radio. Marami pong salamat. Hanggang sa muli. Paalam!